para sa yung kandinang puti ay udyat ng Kapaskuhan, isimbihan yun sa Pasko. Mapapansin na ang ating mga kandila ay lila, pero sa ikatlong linggo may rosas. Ibig sabihin, malapit na ang paghahari ang pagdating ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa linggong ito, pinasisimula ng Adviento, panahon ng Adviento. Ibig sabihin ng Adviento, paghahanda. Paghahanda, anong klaseng paghahanda? Paghahanda sa pagdating ng Mesiyas. Mga kapatid, ito ay panahon ng paghihintay na may dalawang katangian po. Ang una, ang paghahanda sa Pasko, kung saan inaalala natin ang unang pagparito ng anak ng Diyos, no? Kaya nga may Christmas tayo. Ang pangalawa na may paghihintay sa ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus sa katapusan ng panahon. Hindi ko masasabing maganda ang Adviento ko dahil kahapon binigla ako ng trangkaso. Hindi ko naman pinaghandaan, pero bigla talaga, as in, kakansilin ko talaga yung misa sa St. Benedict para magkaroon ako ng makapagpahinga, para makapagmisa ngayon. After all, mamaya, doon naman ako, kaya sabi ko, ang ganda lang ng Adviento, no? Tapos, syempre kapag katrangkaso ka, masakit ang ulo mo, no? Masakit na ng kaso-kasuan. Sabi ko, Diyos ko, anong Adviento ito? No? Pero kung halimbawa nangyari yung simbang gabi, ewan ko lang. Uminom ako ng dapot. Tapos, parang wala kang ganang kumain din. Yun siguro, din para sa akin na pagnilayan din. No? Huminto muna ako sandali para ano kaya ang gagawin kong paghahanda. Yun ang napag-isip-isip ko kagabi. Siguro natulog na ako mga alauna na din kasi masakit ako ng ulo. Ngayon nga, hindi naman ako hinilog kagabi. Pwede naman hindi naman siguro ako mag-ipinat, pero huwag naman sana. Pero Adviento, malaking paghahanda personal at saka bilang isang simbahan, bilang isang kapila dito, bilang isang komunidad. Maganda tayo, magpantay. Maaring sa inyong mga puso, sa inyong pag-iral, meron din kayong mga paghahanda. No? Pero mag-isa tayo sa simbahan, sa paghahanda ngayong Adviento. Anong tatlong pandiwa ang sinasabi ni Jesus sa atin ngayon sa Ebanghelyo? Mga kapatid, magbantay, sikapin ang unawa, at maging handa. Yan po ang tatlong paanyaya sa ating Ebanghelyo. Ang magbantay po ay nangangahulugang manatiling gising, di ba? Kagabi, gising talaga ako. Buti nga, sa pagdarasal ko ng Rosario, nakatulog ako po, di ba? Sleeping kids. Yung story. Pero, maghintay sa kung ano ang gusto ipahiwatig sa iyo ng Panginoon. Pinakausap ka niya, kailangan mo lang huminto. Alam niyo yung hindi ko alam kung parang nagdidiliryo ka na, alam mo yun? Kung parang kung sabihin ko, yasari, medyo kahit ano na lang naisip mo na wala naman sa realidad, no? Hindi pa naman ako dumating doon kagabi, pero parang papunta na doon. Siguro, Panginoon, ano ang ibig mong ipahiwatig sa akin ito? Pero parang tinatapik ka ng Panginoon, no? Kasi parang itinituwid ka ng Panginoon upang maging kalugod-lugod sa Kanya ang iyong paghahanda. No? Mga kapatid,
sikaping unawa, sinasabi ni Jesus sa atin, na para bang sinasabing magnilay ng may pag-iingat sa katarungan at sa panahon ito na ating ginagalawan, di ba meron tayo mamaya o siguro nandun yung iba natin kaparokya sa rally, di ba? Yung 3 million peso para sa korupsyon. Sabi doon sa group chat, wala pang, parang wala atang pupunta si Alvila. Dala-dala niya yung banner, siya lahat. Ayun na. Salamat. Siguro kung may pagkakataon din tayo, makibahagi o mag-iisa, yung paglilingkod natin sa simbahan, saan o hanggang kailan. Kasi yung paglilingkod natin ganito, yun din po ang ating adviento, yun din po ang ating paghahanda. Pinaghahandaan natin dumating sa atin si Jesus. Anong ibig sabihin ng maging handa? Na ihanda ang iyong sarili sa pakikipagtagpo sa Panginoon. Encuentro. Yun po ang pinaka-daluyan ng grasya ng Panginoon. Ang tatagpuin mo ang Panginoon saan? Sa araw-araw ng pagkabuhay. Kaya po huwag tayong maging malamdam sa ating paghahanda na para bagang okay lang yan, Father. Wala nang problema siguro. Pare-pareha sa mga ginagawa ng ibang tao. Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon na maging mapagmatsyag talaga na may enthusiasm, na may lubod. Kaya mga kapatid, tayo mga Kristiyano, tayo inaanyayahan na sa pagparito ng Panginoon maghintay ng may matinding pananabik. Ang Diyos na dumarating ay nagbubukas ng mga bagong puwang at bagong pananaw sapagkat hindi niya tayo pinababayaan. Kahapon, tinalakay nila yung kay Pope Leo, kay Papa Leon ng motto, episcopal motto, iyaong in ilo unum, nang ibig sabihin kay Kristo tayo iisa. Si Kristo ang ulo ng sambayanan dahil kanyang katawan. Napakalaw tayo doon. Ang sinasabi sa atin, ibig sabihin bilang isang simbahan, bilang isang kapila na naghihintay sa pagpapagawa ng ating chapel, yung ating nagmento, o naghihintay sa iba pang mga aktibidad. Magandang ang choir. Mapalad kayo kasi talagang ang inyong choir ay tinutulungan kayo maghanda. Kaya, yaong mga bagay na makakatulong sa atin sa upang ihanda ang ating puso't kaluluwa, pahalagahan natin. Kasi ang Kristiyano ay may pagkakas. Pero iba po yun sa Kristiyanong pakialamero. Iba yun. Ang Kristiyano ay naghahanda ng sarili sa Pasko sa pamamagitan ng masusing pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya di ba meron tayong liturhiya ng salita at pagbibigay ng mas maraming oras sa panalangin. Kaya hindi niyo mo feel magdasal. Magdasal lang kayo. Kausapin ng Panginoon. Ano pang paghahanda? Pag-inom ng mga sakramento, misa, umpisa, meron tayong umpisa ng bayan sa recollection, at paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng konkreto at mapagkawang gawa ng pag-ibig. Alain niya, napakaganda ng ating pagninilay kasi ang ating Panginoon talaga ay mapagmahal.
Ngayon, tatanungin ko kayo, ano ang aking paghahanda sa buhay mo? Apat na linggo pa tayo bago ang Pasko. Simbang gabi, magbabago din ang kulay ng liturhiya. Hindi na violet, magiging puti. Kasi nasa gabi na tayo ng Pasko. Sa Bicol na meron pa kami ng usos. Talagang kinakanta ang awit kay Santa Maria kasi parang nagbubuntis siya 9 days lubina sa Pasko. Nung ako'y nasa Roma, meron din kaming lubina di Natale, ang Natale Christmas. Punong-puno ng musika. No? Ano ngayon ang ating dito sa St. Remigio de Chapel? Ano ang ating paghahanda? Ang magandang musika din. No? Parang simbahan na dito. Salamat naman natin ang ating kapag meron na tayong kapilya dito, mas lalo palalo ang ating pagsampa. Kaya po mga kapatid, maganda po tayo maging mapagmatya at magbanta. No? Kasi mahal kayo ng Panginoon. Amen? Amen. Magpapatuloy tayo sa misa, sumasampalataya. Yes,